Okay, welcome po dito sa Daniel Prophecy Seminar at ang pag-aaral po natin ngayon ay pinamagatan na New World Order. So yung una po na pag-aralan natin ay Introduction to Daniel tungkol sa panahon na si Daniel ay nabihag sa Babylonia at pinakain ng pagkain ng hari pero tinanggihan ni Daniel. At natuklasan na si Daniel at ang kanyang kaibigan ay 10 beses na matalino. Pangalawa na pag-aralan po natin yung The Great Global Dream, yung panaginip ng hari. At ngayon naman, ang ating pag-aaral po ay New World Order. At bago po tayo magpatuloy, mga kaibigan, mga kapatid, ay nais ko pong anyahan kayo na tayo ay yumuko sa isang panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkakataon na kami ay makapag-aral ang inyong mga salita. Patawarin po kami, Panginoon, sa aming pagkakasala at buksan niyo po ang aming mga puso at isipan. Nasa patnubayan kami na makaunawa ng inyong mga salita sa aming pag-aaral sa pamagitan ng Banal na Espiritu. Ito po ang aming dalangin at inihiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So, ang pag-aaral po natin, mga kapatid, ay New World Order. Yan po ang ating pag-aaral dito po sa Daniel Seminar. At dito po ay ating matutunan na pagkatapos ng mga hari, sa panahon ng mga haring yon, ang Diyos sa langit ay nagtayo ng isang kaharian. So, nung nakaraan ay napag-aralan po natin na yung sa panaginip na yon ay iba't ibang mga kaharian ay bumangon mula sa panahon ni Daniel at sa panahon naman, panahon din ni Nabucodonosor. Pero pagkatapos po ng mga kahariang yon, mga kapatid, na dumating, sinasabi na ang Diyos ay magtatayo ng isang kaharian, ang Diyos sa langit, dito po sa aklat ng Daniel. Kaya ito po ang focus ng ating pag-aaral, mga kapatid. Sa panaginip, nakita po ni Nabucodonosor ang isang malaking larawan na kung saan ito ay hinula at na ang Babylonia ay babagsak. At ito po ay nangyari sa pamagitan ng Persia, 538 BC. Ang Medo-Persia ay babagsak at ito po ay natupad nung ito ay sinakop ng Grisya noong 331 BC. At ang Grisya rin ay bumagsak at ito rin ay natupad sang-ayon sa hula ng aklat na Daniel. At ito po ay noong naghari ang Roma noong 476 AD. At dito ay sinabi ni Daniel na ang mga matitira na kaharian, ibig sabihin pagkatapos ng Roma, wala nang kaharian na mag-ari sa buong mundo, kundi ito ay divided kingdom. At ito ay natupad na wala nang isang kahariang sasakop sa buong mundo sa loob po ng 1,500 years. So yung panaginip ni Nabucodonosor ay sinabi ni Daniel sa kanyang pangitain na ito ay tunay at ang pagpapaliwanag nito ay totoo. So tingnan po natin ang ilan na considering the fact that all five events have occurred. So atin pong pinapalagay na ang limang pangyayari ay lumitaw. At ito po ay lumitaw na magkakasunod. Pagkatapos po ng limang mga kaharian ay dumating ang ikaapat na kaharian. At the sequence foretold, we can have confidence that the sixth event, so yung ika-anim na pangyayari ay yung pagdating po ng kaharian ng Diyos. Everlasting kingdom ay totoo po, tiyak na ito po ay mangyari sapagkat natupad po yung mga hinula ni Daniel, mga kapatid, mga kaibigan. So, dumako po tayo sa unang tanong
Daniel, ano po ang sinabi ni Daniel na pinakita ng Diyos na isang araw ay magkakaroon ng kumpletong pagkontrol sa sanglibutan? Daniel chapter 2, 34 to 35 at saka Daniel 44 to 45. Ang sabi po sa atin, lalo na po sa Daniel 44, sa mga kaarawang yaon ng mga hari, ang Diyos sa langit ay magtatayo ng ano po ang kanyang itatayo ng kaharian, at ang kanyang kaharian ay hindi masisira, ang kanyang kaharian ay hindi ibibigay sa ibang mga tao, kung di ito ay kanyang pagpuputol-putulin o dudurugin ang lahat ng mga kaharian, at ito ay mamamalagi magpakailanman. So ang pagkakaiba po, mga kaibigan, ang kaharian ni Nabucodonosor at ang kaharian ng Babylonia, ng Medo-Persia, Grecia, Roma ay bumangon at bumagsak, pero itong kaharian ng Diyos na kanyang itatayo, walang hanggan, ito po ay hindi babagsak. Daniel chapter 2:35, ikalawang question po natin. Ano ang sinabi ni Daniel na ipinakita ng Diyos na mangyayari na kukontrol sa buong sanlibutan? Daniel 3:35. And the stone that struck the image, ang bato na bumagsak doon sa malaking larawan, naging isang malaking bundok at pinuno. Ang ano po ang pinuno? Ang buong lupa. Ayan, ang sabi sa Daniel chapter 2:35. Question number 3, Daniel chapter 2:35 to 45 at saka 45. Will this kingdom, ang makahariang bang ito ay mag-i-introduce, will this kingdom be introduced by political coalition, military force, United Nations resolution, or any human methods? So itong kahariang itatayo na walang hanggan ng Panginoon, ito po ba ay binubuo ng pinagsamang mga politika, military, kapangyarihang militar o United Nations, nagkakaisa mga bansa o anumang mga paraan? Ang sabi po sa verse 34, yung nakita, mahal na hari, ang bato ay bumagsak, naputol, at ito ay sinasabi na walang kamay. Ito ay bumagsak, walang kamay. At iyong nakita sa verse 45, ang bato ay bumagsak, na bumagsak ay naging isang malaking bundok na without hands. Ayan. Walang kamay. Ibig sabihin, bumagsak ang bato na walang kamay na nagtapon, pero ang malaking bato ay naging ang bato na dumurog sa mga kaharian ay ay naging isang malaking bundok. So question number 4, Daniel chapter 2:44. Sa anong paraan ang kaharian ng Diyos ay darating at lubusang kakaiba sa lahat? Ang sabi po sa Daniel 2:44, ang sabi rito ay pumili tayo o tsika natin ang tamang praise. Una ay, ang kaharian ito hindi masisira. Tama o mali? Check. Not be left to other people. Hindi ito ibibigay sa ibang mga tao. Tama o mali? Check. Consume all these kingdoms. Dudurugin o lilipurin ang lahat ng kahariang ito. Check. At ito ay tatayo magpakailanman. Check po lahat yan, mga kaibigan, sang-ayon sa Daniel chapter 2:44, na ang kaharian ng Diyos hindi masisira, hindi bibigay sa ibang mga tao. Kanyang dudurugin, wawasakin ang lahat ng mga kaharian, at ito ay tatayo magpakailanman. Question number 5. All the leading prophets of the Bible times gave the same message as did Daniel regarding to the God's kingdom. Who did the prophets John say would be the king of this kingdom? So pagkatapos po ng 4 na kaharian, mga kapatid, sumunod ang bato na kinakatawan ng kaharian ng Diyos na kanyang itinayo. At ang kaharian ito, itong bato pala, ang ibig sabihin nito, walang iba kundi
ang kaharian ng ating Panginoong Hesus. Ayan po, na ni Kristo. Sapagkat siya po ang binabanggit sa Revelation 13 verse 5 na hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Yan po ang sabi sa ang kahariang ito na itatayo ay kaharian ng ating Panginoong Hesus at ito yung kanyang kaharian, ito ay sa kanyang pagdating, kalawang pagdating. Question number 6, Revelation 19:6. Ano ang pamagat, ano ang katawagan, ano ang tawag ni Propeta Juan nung makita niya at kanyang sinulat doon po sa kasuotan ni Kristo sa kanyang pagbabalik? Ano po ang katawagan sa kanyang kasuotan? Verse 16, Revelation 19:16. At nakasulat, ang kanyang pangalan ay nakasulat, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. So ang ating Panginoong Hesus, siya ay nagtayo ng kaharian, siya yung bato at siya ang magiging hari ng mga hari, walang hanggang kaharian. Kaya ito yung panaginip po ni Haring Nabucodonosor. Ipiniliwalag ni Daniel na ang special na pangalan ng hari dito ay hari ng mga hari. So si Nabucodonosor ay hari, si Cyrus ay hari, si Nabucodonosor hari ng Babylonia, si Cyrus hari ng Medo-Persia, tapos si Alexander the Great hari ng Grisya, tapos sa Roma ay mga iba't ibang mga hari or mga emperor ang namuno sa Roma. Pero ang mas mataas sa lahat ng mga hari ay walang iba kundi yung hari ng ikalimang kaharian na yun po ay bato. At yun po ay ang ating Panginoong Hesus, yun po ang kaharian ng Diyos. Siya po ay darating, mga kapatid, magtatayo ng kaharian. Ang kanyang kaharian ay walang hanggan sapagkat siya po ang tunay na hari, tunay na Panginoon, at siya ang tunay na may-ari po ng sanlibutan. Question number 7. Ano po ang what prophecy did Christ Himself make which shows that He intended to come the second time? Ano po ang propesiya o hula ng ating Panginoong Hesus na sinabi ng ating Hesus mismo na siya ay na mangyari sa kanyang ikalawang pagbabalik? Matagpuan po natin to sa Apocalypse 14:1-3. Ang sabi ng ating Panginoon, lalo na po ang verse 3, ako ay muling darating at upang tanggapin ko kayo sa aking sarili. So yung bato na dudurog sa kaharian ng mga hari ng sanlibutan ay walang iba kundi ang kaharian ng Diyos, ang kaharian ng ating Panginoong Hesus. Ito po yung ikalawang pagbabalik ng ating Panginoon, mga kaibigan. Question number 8. How will the second coming differ from His first coming as a newborn child of Bethlehem? Ano po ang pagkakaiba ng ikalawang pagbabalik o pagtatayo ng kaharian ng Panginoon sa kanyang pagbabalik, na kung saan ay anong pagkakaiba sa kanyang unang pagdating nung siya isinilang sa Bethlehem? Matthew 24:30 at Matthew 25:31-32. Lalo na po yung verse 30, ang sabi diyan, makikita nila ang anak ng tao na siya ay darating sa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at mayroong kaluwalhatian. So ibig sabihin, ang ating Panginoong Hesus, dumating siya isang bata, halos hindi siya nakilala, hindi nalaman. Pero ang ating Panginoong Hesus, sa ikalawa, sa kanyang pagdating, pagtatayo ng kanyang kaharian na maghahari walang hanggan, hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon, may kapangyarihan, may kaluwalhatian. Ibig sabihin, ito ay malalaman ng lahat. Ano pa po? Sa Matthew 25:31-32, siya din ay uupo sa kanyang trono na mayroong kapangyarihan. So, yung unang pagdating ng Panginoon, naging bata siya, naging tao na katulad natin, dinanas niyang lahat ng pagsubok, namatay para sa ating kasalanan, at inakay ang bayan ng Diyos sa katotohanan.
siya ay dumating upang magligtas sa atin. Pero sa ikalawa, hindi po siya darating para tayo iligtas, para mapako sa krus sa ating kasalanan, kundi darating po siya bilang hari at uupo sa kanyang trono, mga kapatid. Maghahari po siya. Yung bato po, mga kapatid, hari, yung kaharian ng Diyos, kanyang itatayo, mga kapatid, at aalisin ang lahat ng mga kaharian. Kaya ito tinawag niya New World Order, mga kapatid. Buong mundo na, mga kapatid, na maghahari ang tunay na hari ng mga hari at hindi mga tao. Ano pa ang sabi po sa atin? Matthew 24:27. Kikidlat mula sa sikatan ng araw at magiging maliwanag hanggang doon sa kanluran. Ganon ang pagdating ng anak ng tao. So pagdating ng ating Panginoon, maluwalhati, nakaupo sa kanyang trono at mayroong kidlat sa kanyang pagdating, mga kaibigan. Question number 9. Will the coming of Christ be welcomed by the all earth's people? Pagdating ng ating Panginoon ay welcome o matutuwa ba ang mga lahat ng tao ng Panginoon ay darating? Matthew 24:30 ang sabi diyan. At lahat ng mga tribo sa lupa, ay ano po ang mangyari? Ay tatangis. Sila ay iiyak sapagkat makikita nila ang anak ng tao na dumarating sa mga alapap ng langit na may kapangyarihan at mayroong dakilang kaluwalhatian. Ganun ang pagdating ng ating Panginoon. Yung iba po ay hindi matutuwa sa kanyang pagdating. Gaano po, how many of the world's nation, ilang mga bansa ng sanlibutan ang kasama dito? Meron bang aalisin o hindi kasama? Matthew 24:35-32, ang sabi po sa atin, lahat ng mga bansa titipunin. So walang bansa na hindi makakasama. Ano man ang bansa natin, bansa ng puti, bansa ng itim, bansa ng brown, lahat ng bansa ay titipunin. At hihiwalayin po niya ang bawat isa katulad ng isang tupa na hinahati o hihiwalay ang kanyang mga tupa katulad ng shepherd o pastor na dinahati ang kanyang tupa, hiniwalay ang mga kambing sa tupa. At ang hari ay sasabihin niya sa kanyang kanan, halika kayo, mga pinagpala ng aking ama. Ayan, sa tupa. Manahin ninyo ang aking kaharian, inihanda sa inyo mula pa ng pasimula ng sanlibutan. So, magkakaroon po ng New World Order, magkakaroon ng isang kahariang ang buong sanlibutan. Ang maghahari ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, siya ang hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, at ang makakasama po sa kanyang kaharian, ang magmamana, yung mga tao na sinabi rito sa Matthew 25:34, na inihanda sa kanila yung kaharian, sila yung tupa sa mula pa ng pasimula ng sanlibutan. Ano po ang magiging hatol doon sa mga maiiwanan? Matthew 24:41, yung hindi mapapasama sa kaharian ng Diyos. Ang sabi doon, sasabihin niya doon sa kaliwa, lumayo kayo sa akin, kayo ay manggagawa ng mga kasamaan. So yung manggagawa ng kasamaan pala, ito po ang sila yung palalayuin ng Panginoon. Hindi sila ay sumpa, sila ay curse, mga kapatid. At sila ay sabi, depart from me, ye curse, kayo na mga sinumpa. Ayun. So sa ikalawang pagdating ng ating Panginoon, the Bible says, Christ return to the earth will be. Ayan, ang Panginoong Hesus ay darating. Second coming, sa ikalawang pagbabalik, ang sabi ng banal na kasulatan. Ano po ang sabi sa 1 Thessalonians 4:13, ang pagdating ng Panginoon, personal. Ibig sabihin, makikita natin, siya mismo ay darating, hindi sa pamagitan ng Holy Spirit na hindi mo makikita. Sa ngayon sa Gawa 1:9-11,
kung paano ang Panginoong Hesus ay nakita na pumunta sa langit ng mga alagad. Sa pagbalik niya, ganun din ang kanyang pagbabalik. Ano pa, mga kaibigan? Apocalypse 7 verse 1 at Matthew 24:30, lahat ng mga tao ay makakakita sa ikalawang pagbalik ng ating Panginoon. Matthew, Thessalonians 4:16-17, ang pagdating ng Panginoon ay maririnig, ibig sabihin maingay, mayroong tinig ng pakakak o ng trompeta. Katulad ng halimbawa, mga sa school, meron pong nagkakaroon ng school ng mga foundation, tapos sila ay iikot, magpaparada at tutugtugin nila lahat ng mga panugtog para marinig ng mga tao na may mangyayari. So ganun din po sa pagdating ng Panginoon, ang mga anghel, sila ay tutunog ng pakakak, maingay, malalaman na ang Panginoon ay darating. Sabihin po, mali yung sinasabi ng iba na tahimik. Ang Panginoon ay dumating na dito o doon, mali po yun sapagkat yan ay hindi sinabi ng banal na kasulatan. Kaya ang sabi, sa Matthew 24:30, huwag kayong maniwala na siya ay nandoon sa ganitong lugar, nandoon sapagkat makikita po ng mga tao ang pagdating ng ating Panginoon. Matthew 25:31, Matthew 24:27, pagdating ng Panginoon ay maluwalhati, ibig sabihin maliwanag. Marami mga anghel, hindi madili, makikita ng lahat ang pagdating ng ating Panginoon, mga kapatid, mga kaibigan. So ano pa, Revelation 6:12-17, ang lupa ay yayanigin, magkakaroon ng mga lindol sa pagdating ng ating Panginoon. So ano po ang mangyari sa lupa sa ikalawang pagbabalik, mga kapatid? Ano ang mangyayari? Sabi sa atin, 1 Thessalonians 4:16, yung mga namatay na matuwid, sila ay bubuhayin kasama ng Panginoon papunta sa langit. Ang mga matuwid naman, bubuhayin, babaguhin ang kanilang mga katawan na mayroong kamatayan, papalitan ng katawan na wala ng kamatayan. Sa 1 Thessalonians 4:16, yung mga buhay ay makakasama yung mga babaguhin at sila ay dadalhin doon sa langit. Matthew 24:21, ang mga matuwid ay titipunin sa lahat ng sulok ng hangin. 1 Thessalonians 4:17, ang mga matuwid ay sasalubungin ang Panginoon sa langit. 1 Thessalonians 1, verse 7 at verse 8, ang mga buhay na matuwid, sila po ay mamamatay dahil sa kaluwalhatian ng Panginoon sa kanyang pagbabalik, mga kaibigan. So, when did Daniel say the kingdom will be set up? Kailan po itatayo ang kaharian ng Diyos na ito, mga kapatid, ang kaharian? Sa Daniel chapter 2:44, sa araw ng mga hari, ang Diyos sa langit ay magtatayo ng kaharian na hindi magigiba. So, ibig sabihin, ang kaharian ng Diyos itinayo sa panahon, nagpasimula sa panahon na kaarawan ng mga hari. Tingnan po natin, ano po sabi diyan? In the days of which king, sino po ang hari na tinutukoy dito ni Daniel? Tingnan po natin yung mga kasagutan sa aklat ng Daniel chapter 2:44. Ang sabi diyan, for the answer, note which particular part of the image is stone struck. Place a tick or chekan in the correct box. In the correct box. Did it strike? Ayan. So, anong kaharian po, mga kapatid, ang tatayuan? Nagtayo ang Panginoon ng kaharian sa panahon ng sinong hari? Okay, sa panahon po ba ng Babylonia? Panahon po ba ng Medo-Persia? Panahon ba ng Grisya, ng Roma? O sa divided kingdom? Ang sabi dyan, pagkatapos ng Roma, doon po mag-i-start ang kaharian ng Panginoon. Divided kingdom. Ibig sabihin, ang ating Panginoong Hesus po ay isinilang sa panahon na Roma ang nagahari. At nung nandito ang ating Panginoong Hesus bilang isang bata, naging lumaki,
siya ay nagpagaling ng mga sakit, mga karamdaman, nangaral, ipinako siya sa krus. Mga kapatid, sa panahon na siya ay nangaral, ipinangaral niya po ang kaharian ng Diyos. Ang mga nanampalataya, tumanggap, sila po ay makakabilang sa kanyang kaharian. So nag-start ito nung ang ating Panginoong Hesus ay dumating bilang isang bata, mga kapatid. Pero yung second coming, yun na ang panahon na mawawala na yung ibang kaharian. Pero nag-start sa panahon ng dumating ang Panginoong Hesus at ipinangaral ng Panginoon, ng kaharian, ipinangaral ng mga alagad, at hanggang ngayon, ang mga Kristiyano sa panahon natin, ipinapangaral sa iba't ibang paraan, lalo na po dito sa internet, lalo na po mga kapatid sa online, mga kaibigan, ipinapangaral ang kaharian ng Diyos upang sino mang tumanggap sa Panginoon, manampalataya, maging kabilang ng kaharian. Pero pagdating ng Panginoon, yung ibang mga kaharian, yung ibang mga bansa, ito na po ay mawawala. Sa ngayon, may mga bansa pa ang iba't ibang mga kaharian. Mawawala na po yan sa second coming. Pero yung pag-start, mga kapatid, nung ating Panginoong Hesus ay ni-start na yon, ipinangaral niya, tinanggap ng mga alagad, ipinangaral ng mga alagad, ipinangaral sa panahon natin ngayon. Pag tayo po ay tumanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas, iwanan natin ang ating mga kasalanan, manampalataya, magsisi, ay makakabilang po tayo sa kanyang kaharian, mga kapatid, mga kaibigan. So, sa anong panalangin ng Panginoon? In the Lord's Prayer, sa panalangin ng ating Panginoon, where did Jesus indicate His eternal kingdom for His people would be located? Saan po nakatayo ang kanyang walang hanggang kaharian? Pagka itinayo na ng Panginoon yan, sana po ilalagay ang kanyang kaharian. Matthew 6 verse 10, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So dito po sa panalangin ng Panginoon, ang sabi niya natin Panginoong Hesus, na ang kanyang kaharian, ang kaharian ng Diyos ay darating, dumating nawa ang inyong kaharian, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, dumating nawa ang kaharian mo dito sa lupa. Ayan. Sundin ang loob mo kung paanong sa langit, ganun din naman dito sa lupa. So, dito po sa lupa, itatayo ang kaharian ng Diyos. Ano pa ang sinabi ng Panginoon na nagpapatunay na ang kanyang kaharian ay dito sa earth o dito sa lupa, mga kapatid, mga kaibigan? Matthew 25 verse 5, mapalad ang mga amo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Yan po ang sabi sa atin. Si Juan naman na propeta ng Apokalipsis o Revelation, nakita niya sa hinaharap ang sanlibutan. Paano niya po inilarawan ang nakita niya? Juan 21, 1-5, lalo na sa verse 1, ang sabi doon, nakita ko bagong langit at bagong lupa. So itong lupang ito, mga kapatid, ito yung babaguhin. Dito po itatayo ng Panginoon ang kanyang kaharian. Kaya ang sabi sa atin, the great riches of space separate the worlds. Kahit na po ang malaking kayamanan, great riches of space, merong space, nagiwalay sa salibutan, new earth will not be isolated from God's heavenly kingdom. So ang bagong lupa or earth, mga kapatid, planetang earth ay hindi mawawala sa makalangit na kapangyarihan ng Panginoon. The universe will be at once with God. Ang buong salibutan ay magiging kaisa na ng Diyos muli. The true space age will have come, the age of everlasting peace. Ang tunay po na space age ay darating, walang hanggang kapayapaan ang mangyayari. So, should we find it hard to believe that the world of hereafter will be real country? Mahirap po bang mapaniwalaan na ang sanlibutan na darating ay tunay na kaharian? Hebrews chapter 11, 13-16, ang sabi po sa atin, what words of praise this passage indicate that renewed earth will be a real in present one? Ano ang salita o grupo ng mga salita na nagsasabing ang lupang ito ay babaguhin at papalitan ng bago?
at tunay. Ang sabi diyan sa Hebrews 11:13-16 ay naghihintay tayo ng tinatawag na mas magandang lupain, better country. Ayan. God has prepared a city. Ang Diyos ay naghanda ng isang syudad. Yan po mga kapatid. Babaguhin ang earth na ito, magiging better country. Wala na pong mga masama. Wala na pong pulis at sundalo dahil wala nang gagawa ng masama. Wala nang hospital kasi ang kahariang ito ay ng Panginoon ay wala na pong magkakasakit at hindi na po kailangan ng doktor. Mga kapatid, mga kaibigan. What did Peter say about the society of the world made new? Anong sinabi ni Pedro tungkol sa mananahan sa sanlibutang bago? Ikalawang Pedro 3:13, ang sabi diyan, gayon din naman, ang ayon sa mga pangako ay tinitingnan natin, we look for new heavens and new earth. Ating inaasahan, sangayon sa pangako, ang bagong langit at bagong lupa na kung saan nananahan ang katuwiran. Righteousness, ibig sabihin matuwid. Ang righteousness, ibig sabihin katuwiran, ang tama, ang mabuti. Kabaliktaran po niyan ay wickedness, kasamaan. Mawawala na po ang lahat ng kasamaan, ang mga paglabag sa utos ng Diyos. Ang mananatili ay ang pag-ibig at nagbubunga ng pagsunod sa utos ng Diyos, katuwiran, matuwid, mabuti, ang mananahan po doon sa kaharian na hinanda ng ating Panginoon. Why does God want to create an everlasting kingdom out of this failing, troubled world? Bakit gusto ng Diyos na magtayo ng kaharian dito sa ating magulo na sanlibutan, mga kaibigan? Ang sabi sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Kaya ang Diyos magtatayo ng kaharian na walang hanggang kaharian sapagkat mahal niya tayo, mga kapatid. Binigay niya ang kanya kaisa-isang anak. Although nagkasala tayo, at dahil tayo nagkasala, tayo po ay dapat mamatay, pero hindi siya makapayag na ang tao na kanyang minahal, na kanyang ginawa, ay mamatay. Kaya ang ginawa ng Diyos, binigay ang kanyang kaisa-isang anak, whosoever believes in Him, sino mang manampalataya, ibinigay ang kanyang kaisa-isang anak, ang ating Panginoong Hesus, namatay sa krus ng Kalbaryo, napako sa krus, sa halip na tayo ang nagkasala, sa halip tayo ang dapat ipako doon. Pero siya po hindi nagkasala, hindi dapat mamatay, pero siya ay namatay ng kamatayang kapalit, na kung tayo naman po ay manampalataya sa kanyang ginawa, ay hindi mapahamak o hindi mamatay, kundi magkaroon po ng walang hanggang buhay, eternal life. Dahil mahal tayo ng Diyos, gusto niya bigyan tayo ng walang hanggang buhay, at hindi lang walang hanggang buhay, nais niyang alisin ang kasamaan, ang paglabag, ang kasalanan, ang sakit, ang kalungkutan, lahat po ng hindi maganda, ay alisin ng Panginoon ang ititira, katwiran, mabuti, maganda at walang hanggang buhay. Kaya matapos po magpaliwanag si Daniel kay Haring Nabucodonosor, ano po ang kanyang sinabi sa Daniel 2:45? The great God has made known to the king. Ang dakilang Diyos ay sinasabi sa hari o ano mangyari pagkatapos nito. Kung ano ang mangyari mula ngayon, mula sa panahon ni Haring Nabucodonosor na siya'y nanaginip. The dream is certain and the interpretation is true. Ang pangitain ay totoo at ang paliwanag ay tunay, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya si Nebuchadnezzar po ay naniwala sa ating Panginoong Hesus, naniwala sa Diyos sa paliwanag po ni Daniel. Ganon din naman, mga kapatid, mga kaibigan, sa ating kapanahunan ay ipinapaalam po sa atin ang hulang ito ni Nabucodonosor, kanyang panaginip ni Nabucodonosor na hinula po ng Panginoon sa pamagitan ni Daniel, upang tayo'y maniwala na mayroong Diyos na nagmamahal sa atin, at dahilan sa kanyang pagmamahal, ibinigay ang Panginoong Hesus, namatay para sa atin upang kung tayo manampalataya, magsisi, tanggapin ng Panginoon, meron tayong buhay na walang hanggan, tayo po ay makakabilang sa kanyang kaharian. Si Nabucodonosor ay naniwala
sa hula na binigay ni Daniel at siya ay kumilala sa Diyos. Ang tanong ngayon, mga kaibigan, mga kapatid, tayo po ba ay naniniwala sa Diyos? Tinatanggap ba natin ang Panginoon at totoo ang kanyang mga hula, ito ay natupad? At nais po ba natin na tayo ay makabilang sa kanyang kaharian? Yan po ang inyong nais. Maari bang nais po ninyo na tanggapin ng Panginoon? Nais nyo makasama sa kaharian Diyos at kayo naniniwala sa Diyos? Nais nyo magpasakop sa Panginoon? Maari po bang kayo ay magtaas ng kamay at tayo ay manalangin? At kung maaari, makapag-comment po kayo, mga kapatid, mga kaibigan, upang malaman po natin kung ano ang inyong katugunan. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga nanunood sa online Daniel Prophecy Seminar. Ngayon po, nakilala namin sa pamagitan ng mga hula ng aklat ng Daniel, panagirip ni Haring Nebuchadnezzar, na pagkatapos po ng mga kaharian ng Babylonia, Medo-Persia, Grecia at Roma, ay nagtayo kayo ng isang kaharian na hindi lilipas. Nais namin, Panginoon, na iwanan ang aming pagkakasala. Nais naming maranasan ang kapatawaran at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kami po ay nananampalataya sa Panginoong Hesus. At nakikita niyo po, Panginoon, ang mga tao na nanonood ngayon, nagtataas ng kamay, nagpapakita na sila ay naniniwala sa Diyos at nais sila na makabilang sa inyong kaharian. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin na kami ay makasama pagdating ng aming tagapagligtas at ngayon pa lang mahanda kami sa ikalawang pagbabalik at makabilang sa kaharian na walang hanggan, walang kamatayan, walang karamdaman at buhay na walang hanggan lamang ang aming maranasan doon. Salamat po sa inyong pagdinig sa aming mga dalangin. Pagpalain niyo po ang mga nanunood sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, maraming salamat mga kaibigan, mga kapatid. Sa susunod po, huwag kayong mawawala ang ating pag-aaral. Ang pamagat po ay Saga of the Golden Idol. So, pagpalain po tayo ng ating Panginoon.